Dominant Protector. Credit to the author. 1001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Upang sumang-ayon ng walang paunang pag-uusap. Nakakunot ang noo ni Trixie habang inagaw ang bulaklak sa kamay ni Darwin, tumakbo papunta kay Terence at iniabot sa kanya ang bulaklak. Terence, para sa iyo ang bulaklak na ito. Og! Sabay-sabay na pinadalhan siya ng bulaklak ni Yasi at Trixie. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Ang dahilan kung bakit hindi pinalayas ni Terence si Darwin sa silid ay para pagmasdan siya mula sa dilim. Pilit niyang inaalam kung ano ang pinaplano niya. Out of the blue ay dumating ang isang mystic class practitioner at lahat sila ay nahulog sa iisang klase, hindi kukulangan. Hindi makapaniwala si Terence na wala si Darwin para sa kanya o kay Cheryl. Higit pa riyan, gusto ni Terence na gamitin si Darwin bilang taktika para pansamantalang itigil ang digmaan sa pagitan ng Trixie at Yasi, kung hindi, ang gabi ay magiging isang sakuna. Gayunpaman, tila nagkamali si Terence dito, sina Trixie at Yasi ay nagdidirekta ng pag-atake ni Darwin sa kanyang direksyon. Natanggap ni Terence ang bulaklak mula kay Yasi pagkatapos kay Trixie, ngunit hindi niya itinago ng matagal ang mga bulaklak hanggang sa ipinadala niya ito kay Cheryl na kasalukuyang kumakanta. Ang galing mong kumanta, para sa'yo ito. Nakiliti si Cheryl nang marinig niyang pinuri siya ni Terence, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Inunat niya ang kanyang mga braso para tanggapin ang mga bulaklak at hinawakan iyon malapit sa kanyang dibdib. Salamat! Si Cheryl ay inilalagay ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkanta, hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga bulaklak, ngunit personal itong ibinigay ni Terence sa kanya. Ang sensasyon ay mas matamis kaysa sa pagkain ng pulot, parang si Terence ay hindi rin ganoon kalala. Alam niya kung paano pasayahin siya. Ang mga bulaklak ay ipinadala ni Terence. Kahit na hindi nasisiyahan si Trixie, wala siyang magawa. Sa kabaligtaran, medyo natuwa si Yasi sa aksyon ni Terence dahil pareho lang ito, ang pagbibigay kay Cheryl ay parang pagbibigay din nito sa kanya. Bahagyang naging pangit ang ekspresyon ni Darwin, ang kanyang mga bulaklak ay ginamit ng iba na parang pang-ibaba na drawer. Gaano man katanga si Darwin, masasabi niyang nagseselos sina Yasi at Trixie sa isa't isa, hindi dahil sa kanya, kundi para kay Terence. Tila hindi rin masama ang kasikatan ni Terence. Mukhang may intimate relationship siya sa lahat ng babae dito, di ba? Nag-iisip ng malalim si Darwin, si Terence ay isang napakahusay na kalaban. Gayunpaman, tiwala rin si Darwin. Pakiramdam niya ay mas gwapo at mas maganda pa siya sa kanya sa bawat aspeto. Bago siya dumating sa paaralang ito, mayroon na siyang Cedric para imbestigahan si Terence. Noong unang pumasok si Terence sa paaralan, hindi nagtagal ay binigyan niya ng mga parusa ang malalaking tyrant ng paaralan, sina Leandro at Rowan. Dahil ba sa kadahilanang ito, lahat ng mga babae ay nahuhulog sa kanya? Ito ay posible. Si Darwin ay isang practitioner mismo, siya rin ay nag-prioritize ng lakas bago ang anumang bagay, ang pag-iisip na ito ay nakasulat sa loob ng kanyang mga buto. As far as he was concerned, siguradong nahulog ang mga babae sa kanya dahil sa lakas nito. Hindi naman katakataka para sa isang batang babae sa ganitong edad na humanga sa isang lalaking kayang lumaban, hindi ba? Ano ang ipinagmamalaki ng pagkatalo sa ilang mga gangster ng paaralan? Sa lakas niya, isang pirasong cake lang din. Si Darwin ay medyo naiinip ngayon, gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Trixie at Yasi ngayon ng labis. Bagamat hindi niya dapat ipakita ang lakas ng kanyang practitioner, sa kanyang pangangatawan maliban kung ang kanyang mga kalaban ay hindi mga profesional na manlalaban o master o isang gang ng mga manlalaban, kung hindi, siya ay tiwala na walang mga paraan na siya ay matatalo. As far as he was concerned, kahit gaano kalakas ang mga school gangster, hindi sila tinuruan kung paano lumaban, sa ilang hit lang ay matatalo na sila. Bukod pa sa kung wala si Terence, maaari niyang gamitin ng palihim ang kanyang chi dahil walang makapagsasabing siya ang gumagamit nito. Maliban kung may mga practitioner sa field, kung hindi, walang ordinaryong tao ang makakapag-iba ng purong chi. Ngunit ang problema ay nakapagtayo na ng pundasyon si Terence sa paaralan, pinarusahan niya ang mga nanggugulo hanggang sa mapaamo silang lahat at malaman kung gaano siya kalakas, walang sinumang maglalakas loob na tumawid sa kanyang linya muli, ito ay naging dahilan upang mawalan ng gininto ang pagkakataon si Darwin na ipakita ang kanyang lakas.
Taos-puso siyang umaasa na ang ilang bulag na gangster ay manggugulo kay Yasi at Trixie ng kaunti para lang mailigtas niya ang mundo tulad ng isang bayaning Nagel iligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Hindi ba naipanalo ni Terence ang puso ni Josephine sa pamamagitan ng pagkatalo kay Raul? Ngayon, nakaka-advance lang si Darwin gamit ang soft tactic, tumingin siya kay Trixie. Ikaw si Trixie, tama ba? Narinig ko ang iyong malaking pangalan, isa sa mga kagandahan ng paaralan ng Starfield First. Saan mo narinig iyon? O ikaw mismo ang lumikha nito? Inilibot ni Trixie ang kanyang mga mata at naiinip na sumagot. Hindi mo ba narinig na ako ang huling miyembro ng Big Four? Ha, nabalitaan ko na isa ka sa 4 na malalaking school beauties. Tumawa si Darwin. Anong hobby mo? Mahilig akong maglaro ng basketball, bilyar at kumanta. Oh, not bad? Nagsusugal ka ba? Tanong pabalik ni Trixie. Og. Hindi. Wala akong masamang ugali na ganito. Nang makita kung paano nagkusa si Trixie na malaman ang higit pa tungkol sa kanya, naisip niyang handa na siyang tanggapin ni Trixie kaya mabilis siyang tumanggi habang umiiling. Nag-car racing ka ba? Tanong muli ni Trixie. Hindi ako gumagawa ng ganitong mapanganib. Umiling si Darwin nang hindi namamalayan. Naku, pasensya na talaga, wala tayong mga paksang pareho, gusto ko ang karera ng kotse. Ngumiti si Trixie. Ha! Nagulat si Darwin, alam niyang nahulog siya sa bitag niya. Una, pinangalanan ni Trixie ang isang masamang gawi at pagkatapos niyang itanggi iyon, tinanong niya ito ng isa pang kasanayan na medyo masama, alam na tiyak na tatanggi siya nang hindi nag-iisip ng husto pagkatapos ay sumabak si Trixie at sinabing gusto niya ang ugali. Alam na niloko siya ni Trixie. Bahagyang naasar si Darwin ngunit hindi na maibabalik pa ang sinabi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pero nangongolekta ako ng mga branded na sasakyan, marami akong sasakyan sa garahe ko. Ordinaryo lang ang Ferrari at Porsche. Sa una, handa si Trixie na sumabak sa 300 round na buong digmaan kay Yasi ngunit alam niyang nanggaling ang nakakainis na bastard na ito. Kahit ilang beses niya itong itulak palayo, wala bang kamalayan sa sarili ang lalaking ito. Nakikipag-usap pa rin sa kanya sa mga kotse at libangan ng hindi nagbibigay ng pahinga. Kung marami kang gustong pag-usapan, bakit hindi mo inisin ang big boob na si Yasi? Yasi, pupunta ako sa washroom, gusto mo bang samahan kita? Lumingon si Trixie kay Yasi at nagtanong. Oh, magandang timing. Tumango si Yasi. Siya ay nagdusa gaya ng naranasan ni Trixie na si Darwin sa tabi nila ay bumubulong. Siya rin ay handa na magkaroon ng deathmatch kay Trixie ngunit sino ang nakakaalam na si Darwin na ito ang humadlang sa laban, ito ay naging dahilan upang hindi niya maipagpatuloy ang digmaan kay Trixie. 1002. Kaya, lahat sina Terence, Josephine, at Cheryl ay natulala habang nakatitig kay Trixie at Yasi na sabay na lumabas ng silid. Anong balak mo? Tanong ni Yasi kay Trixie pagkalabas ng kwarto alam niyang hindi ganoon ka-considerate si Trixie na imbitahan siya sa banyo ng magkasama. Nakakainis ba si Darwin? Umiling si Trixie. Siyempre, ginagambala niya tayo. Tumango si Yasi. I think so too, kaya napagpasyahan kung tapusin siya bago ka tapusin. Sabi ni Trixie. Ano sa tingin mo? Gusto mo magkahawak kamay tayo? Si Yasi ay hindi tanga. Bubuo muna tayo ng isang alyansa, pagkatapos tapusin si Darwin, ipagpapatuloy natin ang naiwan. Tumango si Trixie. Maganda, napagpasyahan na. Pumayag naman si Yasi. May idea ka ba? Hindi pa, iniisip ko. Umiling si Trixie. Nag-uusap ang dalawa habang papunta sa washroom. Parehong hindi nila sinasadya na gamitin ang banyo, tumayo lang sila sa harap ng banyo at nagsimulang mag-isip ng isang magandang diskarte. Pretty girls, may hinihintay kayo. Kalalabas lang ng lasing na mukhang mabangis na lalaki sa banyong lalaki at nakita niya sina Yasi at Trixie na nakatayo sa harap ng banyo ng babae, biglang nagningning ang mga mata niya. Napakaanghel nilang mga babae. Mas magaling sila ngayon kaysa sa mga babae sa kwarto niya. Napakalinis at inosente nilang tingnan, at hindi napigil ang tamaan sila ng lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Hector Lords, isa siya sa mga bisita ng Teofisto Entertainment, na gumagawa ng freight matching sa lungsod. He was also considered as the leader of a gang kaya super unscrupulous siya sa mga ginagawa.
Sa tuwing makakakita siya ng magagandang babae sa club, hinihila niya sila papunta sa kwarto. Kung ang mga bagay ay maayos, pagkatapos ay walang nangyari, ngunit kapag ang mga bagay ay pumunta sa timog, gagastusin niya ang kanyang kapalaran upang patahimikin ang mga ito. Ang mga babaeng laging nagpupunta sa club ay karaniwang hindi na puro, hindi na sila birhen, kaya kahit pilitin sila, hindi na mahalaga. Hanggat nabayaran sila pagkatapos, hindi nila gugustuhing tumawid sa isang puwersa na kasing impluwensya ni Hector para hindi na sila magsumbong sa pulisya. Kaya, si Hector ay nagiging cocker araw-araw. Ang biglaang pagsulpot ni Hector ay nagbigay ng matinding takot kina Trixie at Yasi, pareho silang nagkatinginan at agad na naunawaan ang intensyon sa likod ng mga mata na iyon. Pumunta kami dito kasama ang ibang lalaki, natatakot akong hindi ka namin samahan. Tumingin si Trixie kay Hector na may paghingi ng tawad. Yeye? As much as we wanted to stay by your side but the man we followed here is very strong, I'm afraid that you won't be able to offend her, so I don't think we can follow you. Napapikit si Yasi nang walang magawa. Nang matapos silang dalawa, muli silang nagkatitigan, may bahid ng paghanga sa pagitan nila. Pareho silang magkasabay at naging magkasosyo ng sabay-sabay. Gusto nilang gamitin ang pangit na lalaking ito para harapin si Darwin. Nagliwanag ang mga mata ni Hector Lord nang marinig niya sina Trixie at Yasi. Ang mga batang babae ay hindi lamang direktang tinanggihan ang kanyang imbitasyon, ngunit masigasig din silang sumama sa kanya, gayunpaman, pumunta sila dito kasama ang isang lalaki at ang lalaki ay medyo malakas sa kanyang sarili. Siya ay nasa ibabaw ng buwan habang walang pag-aalinlangan niyang winuwagayway ang kanyang kamay. Sa underworld ng Starfield City, sino ang mas makapangyarihan kaysa sa akin, Hector? Naglakas loob siyang labanan ako. Hindi pwede, Lord Bro. Kahit gusto ka naming samahan, bagay ang lalaki. Umiling si Trixie na may mapait na ekspresyon. Yeye, he's super strong. Lord Bro, you do look very strong yourself but I don't think you can be his opponent. Nag-aalalang paalala ni Yasi. ****. Bumalik kayong dalawa at sabihin sa kanya na, ako si Hector ang pumili sa inyong dalawa. Kung may sasabihin siya, halika hanapin ako sa Lord Bro Freight Station, babayaran ko siya. Naasar si Hector nang marinig niya sina Trixie at Yasi na patuloy na iginiit kung gaano kalakas ang lalaki. Wala kaming lakas ng loob na gawin iyon, Lord Bro. Bakit hindi ka sumama sa amin at sabihin sa kanya? Tanong ni Trixie. Sure. Susundan ko kayong dalawa. Si Hector ay lasing at hindi man lang niya inisip ang katotohanan na sina Trixie at Yasi ay nagsusungit sa kanya at may pinaplano sa likod habang ikinakaway niya ang kanyang kamay at sinundan ang dalawa pabalik sa silid. Kasabay nito, dalawang lalaki ang naglalakad palabas ng washroom. Ang isa ay isang baldy, ang isa ay isang lalaki na may matangos na ilong. "Lay bro? Bakit ka nandito?" Tanong ni Baldy. Nang dama po ang mga mata ng Baldy kina Trixie at Yasi, isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Obra maestra, hindi siya makapaniwala kung gaano kalakas si Lord Bro, nakahanap siya ng dalawang napakagandang babae pagkatapos pumunta sa banyo. Iniisip niya kung nakapag-enjoy ba siya pagkatapos ni Lord Bro sa kanila. Naku, handang makipaglaro sa akin ang dalawang babaeng ito, ngunit pumunta sila rito kasama ang isang lalaki, may aasikasuhin ako. Malakas na sabi ni Hector. Nais ni Darwin na samahan sina Trixie at Yasi sa banyo, ito ay isang gininto ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanila ng isa-isa, kung tutuusin. Sino ang nakakaalam na maaari siyang makakuha ng isang bagay mula dito? Gayunpaman, hindi niya maaaring sundin lamang ang mga batang babae, ito ay masyadong halata. Saglit siyang naghintay, tumayo at umaktong gusto niya rin ang washroom paglabas niya ng kwarto. Sa walkway, hindi malayong makita sina Trixie at Yasi, ngunit napapalibutan sila ng tatlong mabangis na lalaki. May problema ba ang mga babae? Ang utak ni Darwin ay patay sa isang segundo. Sa sobrang saya niya, hindi niya alam ang gagawin, blessing ba ito na binigay ng Diyos? Isang minuto na ang nakalipas, nanlumo pa rin siya na walang pagkakataon na ipakita ang kanyang lakas, pero who knew it came so fast? Gustong ipahayag ni Darwin ang kanyang pasasalamat sa kanila, ang kanilang biglaang pagpapakita ay napakahalaga sa kanya. Nice! Ang layunin ng iyong pamumuhay ay upang ipakita kung gaano ako kahusay na tao. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na sumulong si Darwin gamit ang nag-aalalang boses.
Trixie, Yasi, kumusta na kayo? Ano ang mga taong ito? Noong una, gustong pangunahan ni na Trixie at Yasi ang mga taong ito papunta kay Darwin at bigyan siya ng magandang aral, ngunit sino ang nakakaalam na lumabas ang tanggang ito mula sa silid upang maghanap ng gulo para sa kanyang sarili. Naghahanap siya ng death wish. Nakangiti silang dalawa, gustong mamatay ni Darwin. Oh, hinahanap na tayo ng lalaki. Kinakabahang sabi ni Yasi. Sorry, Lord bro, kailangan na nating umalis. Lay bro, kailangan na nating bumalik ngayon. See you next time. Nagsisisi na sabi ni Trixie. May kirot sa puso niya, napakahirap makahanap ng mga babaeng ganito masunurin. Tsaka willing naman silang maging babae niya ng kusang loob, hindi na niya kailangan pumasok. Pero ang problema lang ay yung lalaki, takot sila sa kanya. 1003. Natuwa si Hector na makita si Darwin. Kung titignan ang kanyang pangangatawan, paanong mas malakas ang taong ito kaysa sa kanya? Anak, ikaw ang lalaki nila. Naisip ni Hector na kapag binanggit ni Trixie ang lalaki, ang ibig niyang sabihin ay boyfriend, kaya dumiretso ito sa punto at tinanong kung siya ang nobyo. Tuwang-tuwa si Darwin at naisip na ang taong ito ay napakabilis. Napagpasyahan niyang ipakita sa kanya ang awa at bawasan ang mga sipa at suntok sa lalaking ito. Noong una, gusto niyang permanenteng magkaroon siya ng kapansanan, ngunit ngayon ay higit pa sa sapat ang pananatili sa ospital ng kalahating taon. Sino ka? Trixie? Yasi? Ginugulo ba niya kayong dalawa? Hindi itinanggi ni Darwin ang pag-angkin, sa katunayan ay masaya siya sa bagong titulong ibinigay sa kanya ni Hector. Anak, tapos na kami sa iyo, nagustuhan na ni Lord bro ang mga babae mo, pwede ka nang mag-*sick off. Halos mapahagalpak sa tawa ang kalbo matapos tingnan ang mukha ni Darwin, siya ang may klasikong magandang mukha ng batang lalaki. Ang ganitong uri ng mukha ay halatang palabas lamang, tiyak na hindi ito para sa pakikipag-away. Kumpiyansa siya na siya lang ang nakayanang talunin ng 3 hanggang 4 na tao tulad ni Darwin. Trixie, Yasi, halika sa likod ko. Hayaan mo akong hawakan ito. Natakot si Darwin, natatakas ang 3 pagdating niya, at pagkatapos ay walang kabuluhan ang paghabol sa kanila, hindi nito maipapakita kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, ang 3 ito ay inakto na parang ginagawa nila ang isang pabor sa kanya, hindi lamang nila piniling hindi makatakas, sila ay nag-provoke pa sa kanya gamit ang kanilang mga walang sense na utak. Ito ay nagpasaya kay Darwin hanggang sa hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang 3 ito ay lumitaw sa tamang oras ng napaka-perpekto at handa silang manatili. Siyempre, makikipagtulungan si Darwin sa kanila kung hindi ay maaawa siya sa kanyang sarili. Anak, sigurado ka bang hindi ka actress? Natigilan si Hector nang makita niyang walang balak umalis si Darwin matapos makita silang 3 dito. Ang pag-abandona sa mga babae sa likod ay isang gawa ng duwag. Bahagyang ngumiti si Darwin, kayong 3, kung ayaw ninyong maupo sa wheelchair habang buhay, mas mabuting umalis na kayo sa paningin ko. Oo. Namangha si Hector sa tono ni Darwin, bata, tanga ka ba? Naglakas loob ka bang takutin ako? Bakit hindi ka pumunta sa paligid at tanungin ang tungkol sa aking malaking pangalan, Hector? Hindi na ako makapaghintay na makipaglaro sa mga babaeng ito, kaya palayain na kita, ngunit kailangan mong maghanap ng gulo sa sarili mo, hindi ba? Oo naman, wala nang kalokohan, sabay-sabay kayong 3. Mahinang sabi ni Darwin. Hindi kalaban ni Darwin ang 3 sa kanila kung hindi niya ginamit ang kanyang purong chi. Kung tutuusin, hindi naman siya bihasang manlalaban, palagi siyang umaasa sa kanyang espiritual na pagsasanay sa isang labanan. Gayunpaman, nasabi niya na ang 3 ito ay mga ordinaryong gangster lamang, kahit na gamitin niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, hindi rin nila malalaman kung ano ang nangyari sa kanila, kaya siya ay mayabang na hilingin sa kanila na atakihin siya ng sabay-sabay. Si Trixie at Yasi ay nakakunot lang ang noo at nakatingin sa isa't isa, pareho silang nakatingin kay Darwin na may pagdududa. Si Darwin talaga ang lumapit sa kanila mismo at hiniling pa sa kanila na puntahan siya ng sama-sama, napagtanto nito sina Trixie at Yasi na may mali. Sino ba siya sa tingin niya? Maaari ba siyang maging isang profesional na manlalaban? Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang kanilang plano ay isang malaking kabiguan, hindi lamang nila nabigo na si Payne si Darwin sa paningin, binigyan pa nila siya ng pagkakataong magpakitang gilas. Lay bro? Dahil naghahanap ng death wish ang batang ito, tapusin na natin siya. Tinitigan ng Baldy si Hector at nagpayo. Sige,
Tara, paglaruan ko ang mga babae pagkatapos siyang patayin. Tumango si Hector, hindi niya inilagay si Darwin sa kanyang mga mata habang sinusundan niya si Darwin ng malalaking hakbang habang nakaunat ang kamay patungo sa kanyang buhok. F***sick off. Bahagyang nagmura si Darwin at nagpadala ng sipa sa dibdib ni Hector, pinalipad siya nito pabalik. Siyempre, napakaliit lang na bahagi ng kanyang purong chi ang ginamit ni Darwin, hindi pa siya handang permanenteng saktan siya, kailangang mabagal ang proseso kung hindi ay wala na ang impact. Kailangan niyang pahirapan si Hector ng paunti-unti, saka lang siya makakagawa ng isang heroic na imahe sa isip ni Yasi at Trixie. Masyadong nakakainip na paalisin si Hector sa isang sipa, hindi malalaman ni Yasi at Trixie ang kanyang tunay na kapangyarihan kung ang kalaban ay masyadong madaling talunin, hindi nito maipakita kung gaano talaga siya kalakas. Kung tutuusin, hindi sa lahat ng oras dumarating ang pagkakataon kaya't si Darwin ay hawakan ito ng husto, kailangan niyang ipakita ng maayos ang kanyang mga katangian sa harap ni Yasi at Trixie. F***sake. Dapat ay isang practitioner ang batang ito, sabay mong bugbugin siya. Tumawag si Hector habang umaakyat ang dugo sa kanyang bibig mula sa kanyang mga baga. Gumapang siya mula sa lupa, asar habang tinuturo si Darwin at inutusan ang kalbo at ang lalaking may matangos na ilong na sisingilan si Darwin. Si Terence, na nasa silid pa rin, ay nabahala nang umalis si Darwin sa silid kasama sina Trixie at Yasi at hindi pa bumabalik. Hindi pa naiisip ni Terence ang tunay na intensyon ni Darwin, kaya hindi niya pababayaan ng ganoon kadali ang kanyang pagbabantay. Sinusubukang tamaan ni Darwin sina Trixie at Yasi, alam niyang malamang na hindi gagawa ng masama si Darwin para saktan sila, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Paano kung may aksidente? Saglit na nag-alinlangan si Terence at sinundan si Darwin palabas ng silid pagkatapos ng ilang segundo. Hindi niya maaaring pahintulutan sina Trixie at Yasi na mawala sa kanyang paningin ng masyadong matagal, lalo na kapag mayroong hindi tiyak na kadahilanan, Darwin, na umiiral sa kanyang paligid. Nakita ni Terence si Darwin na pinalipad ng sipa si Hector nang lumabas siya ng silid. Samantala, sina Yasi at Trixie ay parehong nakatayo sa likod ni Darwin. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot sa tagpong ito. Hindi kaya nahirapan sina Yasi at Trixie sa kanilang pagpunta sa banyo at ang Darwin na ito ay sinusubukang tulungan sila. Trixie, Yasi. Sigaw ni Terence habang naglalakad palapit sa kanila. Terence. Nagulat si Trixie nang makita si Terence habang siya ay nagyaya. Hindi siya makapaniwala na hinahanap na siya ni Terence nang kalalabas lang niya ng kwarto, hindi nagtagal, halatang nag-aalala at nag-aalala pa rin ito sa kanya. This made Trixie over the moon. Sangsang kapatid. Si Yasi ay halos kapareho ng iniisip ni Trixie, parang si Sheldbro ay nagmamalasakit sa kaligtasan ng kanyang pangalawang asawa. Natigilan si Darwin sa pangalan. Anong ginagawa ni Terence dito? Maaari siyang lumabas ng mas maaga, ngunit kailangan niyang piliin ang oras na ito, ang oras kung saan nasaktan niya ang mga gangster at ang oras kung saan makakagawa siya ng imahe ng pangunahing tauhang babae sa loob ng puso ng mga babae. Maaaring sinusubukan ni Terence na agawin ang mga merito mula sa kanya. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Darwin ang kanyang mga nakaraang aksyon, hindi na siya dapat nakipaglokohan kay Hector ng ganoon katagal at dapat ay binigyan siya kaagad ng permanenteng pinsala sa sipa na iyon. Kung natalo niya ang mga kalaban ng walang masyadong kalokohan, hindi rin mangyayari ang mga ganitong bagay, hindi ba? Hindi, kailangan niyang tapusin ang mga ito ng mabilis, hindi niya mapapayagan si Terence na makialam. Kasabay nito, sinisingil na siya ni Hector, Baldy at ang Aqualinos guy. Si Darwin ay nasa isang fighting posture, na handang gumawa ng isang ultimate skill para talunin silang lahat ng sabay-sabay, ngunit nang siya ay aatake na, ang kanyang katawan ay biglang na-tense. Puro chi. Hindi niya kayang gumamit ng puro chi ngayon. Muntik na siyang mabusted sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tunay na lakas kay Terence mismo. 1004. Ano man ang nangyari, hindi kailanman malalaman ng mga ordinaryong tao ang pagkakaiba ng practitioner at ordinaryong tao, ngunit kapag naruroon ang isang practitioner, kaunting paggamit lang ng purong chi ay makikita na ito. Alam ni Darwin na si Terence ay isang practitioner, kaya kahit na mag-channel siya ng kaunting purong chi, malalaman ni Terence na tiyak na matututunan ang kanyang nakatagong lakas. Napatalon si Darwin mula sa pagkagulat, at isinumpa ang kanyang kasawian. Kung ang kanyang lakas ay nalantad sa unang araw ng kanyang pagdating sa paaralan, hindi ba't ang lahat ay nasasayang lang sa wala?
Paano siya makikita ng kanyang ama sa hinaharap? Ni hindi niya kaya ang ganoong kaliit na gawain, paano siya papayagan ng kanyang ama na kumuha ng mas malaking responsibilidad sa susunod? Kaya naman, mabilis na pinakawalan ni Darwin ang purong chi na naipon niya para hampasin, gayunpaman, muling lumitaw ang isang problema. Kung wala ang tulong ng kanyang dalisay na chi, si Darwin ay halatang walang kapantay sa tatlong lalaking nasa kanyang harapan. Ang tatlong lalaking ito ay halatang gangster na laging nakikipag-away, hindi dapat problema ang pagkatalo sa isa pero kailangan niyang alagaan silang tatlo, biro ba iyon? Hindi siya physical practitioner, ang spiritual practitioner ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao na wala ang kanilang purong chi. Sa karamihan, sila ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa ordinaryong tao. Magkaiba sina Darwin at Terence sa isa't isa, kahit na nawala ang kanyang purong chi, si Terence ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng mga fold dahil sa kanyang karanasan sa mga larangan ng digmaan at misyon. Kabisado pa ni Terence ang art of assassination kaya abnormal na ang kanyang liksi mag-isa kaya pagdating sa pakikipaglaban, kahit physical practitioner ang kalaban niya, madali siyang manalo laban sa mga ito nang hindi ginagamit ang kanyang tunay na lakas. Ngunit hindi ito ang kaso para kay Darwin. Siya ay naipit sa pagitan, walang mapupuntahan. Guys, tapusin na natin ang araw na ito kung mayroon man sa inyo ang hindi pa nasisiyahan sa resulta, maaari ninyong iwan ang inyong mga contact number para sa isang tunggalian sa isang nakaayos na petsa. Nagbago ang mukha ni Darwin at nagsalita dahil wala siyang tsansa na manalo nang wala ang kanyang purong chi. F***, tanga ka ba? Sinong may sabing pwede mong tapusin ang gusto mo? Hindi mo ba ako pinalipad na may sipa? Hindi mo ba kami niyaya na pumunta sa iyo ng sabay-sabay? Mga kapatid, F***him. Tuwang-tuwa si Hector nang marinig niya si Darwin. Natakot ang batang ito sa wakas. Kailangang panatilihin ng isang tao ang isang magiliw na relasyon para sa tag-ulan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ang lahat ngayon? Kumunat ang kilay ni Darwin. Kahit na nahihiya siya sa kanyang mga aksyon, wala siyang pagpipilian upang maging malambot sa pagkakataong ito. Hindi niya kayang gumamit ng purong chi sa harap ni Terence, ngunit ayaw din niyang mabugbog ng tatlo. Mga tag-ulan. Ikaw ang nag-udyok sa amin na pumunta ka agad. Napansin ni Hector ang masungit na mukha ni Darwin at nagsimulang tumawa. Anak, bakit hindi ka lumuhad sa harap ko? Yumuko ng 3 beses, tawagin mo akong lolo at pagkatapos ay gumapang sa ilalim ng aking pandiya, papalampasan ko ito kung gagawin mo iyon. Ha. Gumapang ka sa ilalim ng kanyang pandiya. Sumunod naman ang Baldy at Aquiline Nosed Guy at humagalpak ng tawa. Agad na namula ang mukha ni Darwin, galit na galit siya kay Terence. Bakit kailangan niyang lumabas ng kwarto? Ano ba ang silbi ng paglabas niya? Talagang umaasa siya na ibabalik ni Terence sina Yasi at Trixie sa silid, ngunit hindi sinadya ni Terence na gawin iyon para bang nandoon siya para sa palabas, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada mula sa kinatatayuan niya. Terence, ibalik mo sina Trixie at Yasi sa kwarto, ayaw kong masaktan nila ang mga babae. Walang pagpipilian si Darwin at umaasa na si Terence ay tutuperin ang kanyang mungkahi at kumilos sa paraang gusto niya. Kinailangan niyang umalis si Terence, kahit ilang segundo lang, maaari niyang magalit at tapusin sila ng may mga kapansanan. Sa kabilang banda, si Terence ay nakatingin kay Darwin ng may mataas na espiritu. Na-curious siya sa aksyon ni Darwin, ano lang ang ginagawa niya. Naka-fighting posture siya, ready to go all out just now pero bigla na lang siyang nagsalita ng mahina. Ano lang ang sinisikap niyang makamit? At saka, nasabi ni Terence na gagamitin ni Darwin ang kanyang purong chi ngayon lang pero pinigilan niya ito sa huling segundo. Bakit niya itinatago ang tunay niyang lakas? Naku, pasahero lang ako. Mahinang sagot ni Terence, na wala man lang balak umalis sa lugar. Anak, siguradong marami kang dapat pag-usapan bago si Payne ang balde, ha? Si Hector ay sinipa sa dibdib kanina, ang sakit ay tumitibok pa rin ngayon, naiinis siya sa bastos na si Darwin kahit hanggang ngayon ay pinadalhan siya ng sipa ng diretsyo. Nagulat si Darwin, gusto niyang umiwas pero huno na naputol ang landas niya ng Baldy at Aquiline Nosed Guy mula sa kaliwat kanan. Sa una, naisip niya na kahit na ipinagbabawal sa kanya ang paggamit ng purong chi, sa kanyang liksi ay madali niyang naiiwasan ang mga pag-atake at mabawasan ang mas maraming paghihirap hanggat maaari hanggang sa dumating ang mga security guard upang iligtas.
Ngunit sino ang nakakaalam na dumating ang Baldy at Aquiline-nosed guy na ikinandado ang kanyang paggalaw mula sa magkabilang gilid, hindi man lang siya makagalaw. Sa susunod na sandali, tanging tunog ng panaghoy ang maririnig, ang noo ni Darwin ay napuno ng malamig na pawis pagkatapos ng pag-atake binigyan siya ni Hector ng isang kritikal na tama sa kanyang crotch area. Anak, hindi ka ba matigas? Hindi ka ba magaling umarte? I-disable kita. Habang nang-aasar si Hector, muli niyang sinipa ang pandiyan ni Darwin. Nanginginig ang buong katawan ni Darwin. Gusto niyang patayin kaagad si Hector sa isang mahigpit na sampal ngunit nakatayo pa rin si Terence, kaya lang niyang tiisin ang sakit para sa kinabukasan ni House York. Siya ay isang practitioner, ang kanyang katawan ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Bagamat napakasakit ng mga sipa ni Hector, wala itong malubhang pinsala sa kanyang sexual na organ. Kung hindi, handa si Darwin na magpakamatay. Lumuhad si Darwin at nagsimulang magtaas ng kamao ang tatlo at patuloy silang pinaulanan si Darwin ng walang awa. Act off? Ha? Hindi ka ba masyadong maangas? Sa underworld ng Starfield City, naglakas loob ka pa ring kalabanan si Lord Bro, mamatay ka na. Alam mo ba, ang boss ng KTV, si Theophisto ay alyansa ni Lord Bro, madali ka nilang mapatay na parang isang laruan. Nang walang proteksyon ng purong chi, si Darwin ay binugbog sa isang namamagang ulo ng baboy. May ngiti sa gilid ng bibig ni Terence, ngunit nakatayo pa rin siya roon at nakatingin sa eksena. Ngayon, nakumpirma na ni Terence ang kanyang pagdududa, ngayon alam niya kung bakit nagtatago si Darwin. Ayaw ipakita ni Darwin ang kanyang tunay na lakas kay Terence, ang layunin ng kanyang paglipat ay isang bagay na dapat obserbahan din. Si Terence ay 80% sigurado na si Darwin ay dumating sa paaralang ito para lamang sa kanya. Kung hindi, bakit niya titiisin ang paghihirap at hindi ipakita ang kanyang tunay na lakas sa kanyang harapan? Ngunit hindi ito inilantad ni Terence. Dahil sinusubukan ni Darwin na maging baboy sa larong ito, tiyak na papayagan niya itong kumilos na parang isa. Masaya ring nagpanggap si Terence, nakatayo sa sulok habang nag-e-enjoy sa palabas. Tulong. Sa wakas ay sumigaw si Darwin, humihingi ng tulong. This time, wala na siyang pakialam sa mukha niya. Inaabuso na siya hanggang sa puntong ito, wala nang saysay na iligtas pa, di ba? Bakit hindi tumawag para sa tulong at iligtas ang kanyang sarili mula sa walang katapusang pagdurusa? 1005. Trixie, Yasi, bumalik tayo? Delikado dito? Nag-aaway sila, ganap na hindi pinansin ni Terence ang tawag ni Darwin para sa tulong. Sa kabila ng katotohanan na alam ni Terence na siya ay isang mystic class master, kahit na hindi, sa pangit na ugali ni Darwin, si Terence ay higit na natutuwa nang makitang may nag-aayos sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang sipa ni Hector pero kung nagawa niyang sipain si Darwin sa isang eunuch, magandang balita iyon dahil hindi na siya makakatama pa ng mga babae. Gayunpaman, alam ni Terence na kahit gaano siya mapanlikha, hindi ito makakamit maliban kung siya ang gagawa nito, kung hindi, walang paraan na maaaring masaktan ng ilang ordinaryong tao ang isang mystic class master. Oo, sobrang delikado, dapat ba nating i-report ito sa pulis? Tumango si Yasi. Sa tingin ko dapat na lang tayong tumawag ng ambulansya, kailangan siyang ma-admit sa ospital. Sabi ni Trixie. Pulis. Sinabi sa kanya ng instinct ni Yasi na kalabanan si Trixie. Tumawag ka ng ambulansya. Hindi rin nagpapatalo si Trixie. Magsumbong sa pulis. Nagpatuloy si Yasi. Tumawag ka ng ambulansya. Sabi ni Trixie. Kalimutan mo na iyon, sabi ni Yasi. Kalimutan mo na iyon, sabi ni Trixie. Oh, pwede na siyang mamatay. Sabi ni Yasi. Oo, mabuti iyon. Sabi ni Trixie. Hindi mo sinasadyang tumawag ng ambulansya. Sabi ni Yasi. Hindi mo sinasadyang magsumbong sa pulis. Sabi ni Trixie. Grabe ka. Sabi ni Yasi. Parehas din. Sabi ni Trixie. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Ito ay isang masayang pagtutulungan. Namula ang mukha ni Terence ng 2 segundo matapos marinig ang palitan ni Yasi at Trixie. Tila malas si Darwin sa pagkakataong ito nakilala niya ang 2 munting mangkukulam.
Kaya naman, binubugbog pa rin si Darwin, samantala, dinala ni Terence ang dalawang mangkukulam, sina Yasi at Trixie pabalik sa direksyon ng silid. Ang tawag ni Darwin para sa tulong ay nalunod sa malakas na musika mula sa KTV room at hindi narinig. Ilipat ng mas mabilis, mas mabilis. Nakahinga ng maluwag si Darwin nang makita niya si Terence na nawala sa kanyang paningin. Kanina pa niya hinihintay na umalis si Terence para magawa niya ang kanyang purong chi at mapunit ang tatlong gangster na ito sa milyong piraso. How dare these people treat me like this? I'll show you guys the true power of a mystic class master. Kinagat ni Darwin ang kanyang mga ngipin at nagmura sa loob. Sa wakas, si Terence, Trixie at Yasi ay sa wakas ay bumalik sa silid. Si Darwin na nakahiga sa lupa ay biglang tumalon, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang misteryosong aura, ito kaya ay ang Supremacy Aura. Mula sa kanyang pinakamahina at pinakamababang katayuan, nag-transform siya sa isang makapangyarihang tao na minamaliit ang lahat ng nilalang. Tapos na ba kayo sa pambubugbog? Si Darwin ay may purong chi na nagpoprotekta sa kanyang pisikal na katawan ngayon, natural, ang mga suntok ni Hector at ng kanyang mga barkada ay ganap na hindi pinansin habang nakatingin siya kay Hector at same time na nagtanong. Inay, bastos pa ang batang ito, kulang ka pa. Mga kapatid, ibigay mo sa kanya ang lahat ng mayroon tayo, naghahanap ng death wish ang batang ito, tuparin natin ang kanyang hangarin. Nagalit si Hector sa reaksyon ni Darwin. Si Darwin ay nakatingin sa kanila ng may paghamak, alam niya na ang tatlong taong ito ay kailangang magbayad para sa presyo gamit ang kanilang dugo. Gayunpaman, sa sandaling ihahagis ni Darwin ang kanyang mga suntok, muling binuksan ni Terence ang pinto. Nilabas niya ang kanyang ulo sa kwarto at nagsimulang magmukmak na parang kinakausap niya ang sarili niya, sino ba ang nakakaalam kung namatay na si Darwin o hindi, kaklase natin siya, tutal hindi naman natin siya pwedeng hayaang mamatay na lang diba? Let me check him out, sana hindi pa siya patay. Nagulat si Darwin sa sinabi ni Terence, hindi siya naantig o kung ano pa man ngunit nagalit siya kay Terence. Bakit kailangan mong lumabas ngayon, hindi mo man lang ako nililigtas, ang ginagawa mo ay inilalagay mo ako sa malaking pinsala. Walang kamalay-malay si Darwin na pinakawalan ang nakalap na purong chi mula sa kanyang katawan, talagang hindi siya maaaring maging pabaya sa harap ni Terence. Mas mahirap para kay House York na isulong ang kanilang susunod na plano kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan ngayon. Halos patayin na nila ako. Natakot si Darwin na makita ni Terence ang kanyang mga panlilinlang, kaya mabilis siyang bumagsak sa lupa, at tinakpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay habang kumukulot siya bilang isang bola. Si Hector, ang Baldy at Aquiline Nose Guy ay natulala sa pagkamangha, wala silang ideya kung ano ang ginagawa ni Darwin. He was being all cocky suddenly and emitting the dominating aura, but after a blink of an eye, bumalik siya sa isang duwag. Gayunpaman sila ay natigilan lamang ng kalahating segundo, ang mga sipa at suntok ay patuloy na umuulan kay Darwin ng walang awang walang puwang. Si Darwin ay basang-basa sa kalungkutan, hindi niya alam kung bakit siya naging malas. Nang gusto niyang lumaban, lumitaw si Terence nang wala saan. Ang pag-alis ng hindi tumulong o humihingi ay ayos lang, ngunit huwag kang babalik kapag hindi ka nakakatulong, hindi mo ba ako hinuhukay ng libingan? Magsalita ka pa, parang hindi ka papatay, babalik ako mamaya. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Terence nang tumalikod siya at pumasok sa silid. Sa katunayan, minsan, hindi maikikailan na si Terence ay mas pilyo kaysa kina Yasi at Trixie. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi lumaban kay Terence ang dalawang mangkukulam. Nabigo si Trixie sa ilang mga pagtatangka at habang alam ni Yasi na mas malakas si Shield Bro kaysa sa kanya sa larangang ito. May gana si Darwin na magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat sa sarili niyang dila. Susuriin mo ba ulit ako? Ano ba talaga ang tinitingnan mo, hindi ba pwedeng manatili ka na lang sa kwarto at isipin ang sarili mong negosyo? Bagamat ipinadala ni Darwin ang kanyang panalangin, alam niyang hinding-hindi gagawin ni Terence ang mga bagay na hinihiling niya, kung hindi, hiniling niya kay Terence na magpakamatay at maghayganti na si House York. Para lang masigurado na hindi malalaman ni Terence ang kanyang nakatagong lakas, wala na si Darwin para gamitin ang kanyang purong chi. Tiniis niya ang sakit ng lukot-lukot ang mukha niya at nag-igting ang mga ngipin.
Nagsimula siyang mag-hum, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Heroes in a Half Shell, Turtle Power. How he wish na siya ay naging Teenage Mutant Ninja Turtle ngayon na may matibay at matigas na malaking shell sa kanyang likod. F***, naguham pa ang batang ito. I think we are not giving him enough. Hindi malinaw na marinig ni Hector ang kinakanta ni Darwin ngunit nang marinig niya ang humuhuni mula sa kanya, nagsimulang kumulo ang kanyang dugo habang nag-uutos, ituloy ang pagpalo, bugbugin siya hanggang sa hindi na siya kumanta. Kaya naman, palakas ng palakas ang mga suntok. Si Darwin ay binugbog hanggang sa estado ng matinding pagkahapo. Tahimik na nanumpa si Darwin, natatakot akong ibunyag ang aking pagkakakilanlan ngayon, hahayaan ko kayong magmadali ngayon. Pero siguradong patay na kayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napagod si Hector sa lahat ng mga pambubugbog na iyon. Bahagya siyang nagulat sa pagiging matigas ni Darwin. Kahit medyo matagal na siyang bugbugin, hindi man lang siya hinimatay, parang nasa next level na ang tibay niya. Bagamat sila ay mga gangster mula sa ilalim ng lupa, natatakot din sila sa mga nagkukumpulang tao na tumawag ng pulis, kaya nang may isang grupo ng mga tao na nagsimulang palibutan sila, umatras sila, naiwan si Darwin sa malamig na matigas na lupa na mag-isa. 1006. Gumapang si Darwin mula sa sahig. Kahit na ang ilang mga gangster ay hindi talaga makayanan ang anumang malubhang pinsala sa kanya, ang mga gasgas at mga pasa ay hindi maiiwasan. Terence. Hector. Kung ako, Darwin ay hindi kayong dalawa ang papatayin, I swear hindi na ako magiging tao. Gaano kaawa-awa ang taong ito, paano niya sinaktan ang mga gangster na iyon mula sa ilalim ng lupa, okay lang ba siya? Napasinghap ang isang pasahero nang makita ang pangit na tanawin. Oo, mamamatay ba siya? Mas mabuting pumunta siya sa ospital at magpa-full body check-up, who knows if there is any internal damage. Dagdag pa ng isa pang pasahero. Anong tinitingin-tingin nyo? Kinagat ni Darwin ang kanyang mga ngipin at pinandilatan ng mga dagger ang mga tao bago lumayo sa spotlight. Wala na siyang mukha para bumalik sa kwarto ni Terence ngayon, makakabalik na lang siya sa sarili niyang kwarto. Pumasok si Darwin sa silid upang makitang naguguluhan ang lahat. Sa silid na ito, si Darwin ang pangunahing tauhan, siya ang nag-imbita ng klase sa KTV, kung tutusin. Natural, siya rin ang pinagtutuunan ng pansin ng buong klase, lahat sila ay natigilan nang bumalik si Darwin na may berdeng ilong at namamaga ang mukha. Samantala, mabilis na naglakad sina Pancho at Wang Kongli patungo kay Darwin habang nagmamadaling nagtanong, Master Moon, may nangyari ba? Ang iyong mukha. Wala lang, nadulas lang ako sa madulas na sahig. Hinuwayway ni Darwin ang kanyang kamay habang naiinip na nagpaliwanag. Nadulas. Alam ni na Pancho at Wang Kongli kung gaano kalakas si Darwin. Paano maaaring mahulog ang isang peak early phase Mystic Class Master mula sa madulas na sahig? Gayunpaman, tila ayaw ni Darwin na ipaliwanag pa ang sarili kaya hindi na rin sila nagpumilit. Sa panig ni Terence, sinabi lang niya ang sinabi niya para takutin si Darwin, hindi na siya lumabas ng kwarto pagkatapos noon. Itinatago ng taong ito ang kanyang tunay na lakas, pagkatapos ay kailangan niyang tiisin ang lahat ng kahihinatnan mula sa pagtatago nito. Sa silid, muling nag-aaway sina Yasi at Trixie, nag-aaway sa wala. Napangiti lang si Terence ng mapait, pareho silang pantay-pantay, at wala ni isa sa kanila ang gustong umamin ng pagkatalo. Kaya naman, walang nanalo sa lahat ng laban nila. Gayunpaman, ang kanilang mga paksa ay mula sa timog ng kalangitan hanggang sa hilaga ng dagat ito ay napakalayo. Noong una, pareho silang naglalaban para kay Terence, pagkatapos ay napalitan na naman kung sino ang mas malakas. Dati, ang admirer ni Cheryl Sis, si Leandro, ay nagpatakbo para sa akin pumunta siya hanggang 1 kilometro mula sa paaralan upang ibili ako ng inihaw na pusit. Pagmamayabang ni Yasi. Fat Pile, may nag-treat sa akin sa isang hapunan na nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Ayaw magpatalo ni Trixie. Nakita ni Cheryl na silang dalawa ay labis na nag-e-enjoy, kaya hindi na niya sila inistorbo at ipinasa ang mic kay Tandian pagkatapos niya mapagod sa pagkanta, gusto mo bang kumanta? Ako. Di bale. Si Tandian ay hindi pa nakarating sa mga lugar na tulad nito, at hindi rin siya regular na kumakanta sa bahay.
Nakinig nga siya ng ilang pop songs, pero nakikinig lang ito. Ang paghiling sa kanya na kumanta ng mahusay ay imposible. Bakit hindi mo subukan? Kung hindi, ako lang ang mga awit sa kwartong ito. Tinitigan ni Cheryl si Yasi at umiling habang hinihina ang boses, itong Trixie. Ano ang problema niya? Have Terrence explain to you guys tonight, hindi magandang sabihin dito. Si Tanyan ay maingat na tao, ayaw niyang palabesan ang pusa sa bag. I see. Okay, tumango si Cheryl. Dahil sinabi ni Tanya na dapat magpaliwanag si Terrence, dapat mayroon siyang sariling dahilan para hayaan si Trixie na gawin ang anumang gusto niya. Hindi ba kayo pagod pareho? Tinanong ni Terrence sina Yasi at Trixie, kayo ay magkatugma, bakit hindi bumuo ng isang koponan sa halip, sino ang nakakaalam kung kayo ay maaaring manalo sa kompetisyon? Hindi salamat, hindi ko gusto ang mga taong katulad ko, umiling si Yasi at tumanggi. Hindi kayang tumanggap ng isang bundok ng 2 tigre, sa tingin mo ba magugustuhan kita? Tinanggihan din ni Trixie. Siya. Ngumiti si Terrence, kung ganoon, gusto niyo bang kumanta? Kung hindi, matulog na tayo ulit. Kumanta, bakit hindi? Napatayo si Yasi mula sa kanyang upuan nang marinig niya si Terrence at tinitigan si Trixie, ngayon na ang oras ko para magtanghal. Sa ilalim ng nakasisilaw na kalangitan ay ang lungsod ng Starfield, ang mga neon na ilaw ay kumikislap sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Ang lote ng sasakyan sa labas ng mga gusali ng libangan ay napuno ng mga sasakyan habang nagsisilabasan ang mga tao, masigla. Gayunpaman, sa ilalim ng kapaligirang ito, ang lugar ay nababalot ng kadiliman at dugo. Magandang talunin. Patayin siya. Siguradong panalo ang Purple Wolf, gagawin ng Purple Wolf ang iyong makakaya. Left hook, right hook, sip A ng utak niya. Patayin ang Purple Wolf. Black Bear siguradong panalo. Ito ay isang abandonadong pabrika ngunit ito ay ginawang underground boxing arena. Ang arena ay napapaligiran ng mga bilog ng mga upuan ng madla, at sa mga upuan ay nagsisigawan ang mga baliw na kabataan. In front of the teens were the VIP seats, mga taong nakaupo sa harap ay mukha ng amo, dense at steady ang aura nila. Matatagpuan ang mga tabako na nakasabit sa lahat ng bibig ng mga amo, lahat sila ay nakatingin sa madugong eksenang may mahinang ngiti sa kanilang mga mukha. Boss Lee, kanino mo pinagpustahan ngayon? Tanong ng isang matabang lalaki na may tabako sa bibig sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may sunglass sa tabi niya. Obvious naman na Purple Wolf. 3 sunod-sunod silang nanalo ngayon. 3 milyon ang taya ko sa kanila ngayon. Ngumiti si Boss Lee. Bagamat ang 3 milyon ay parang napakarami, tila hindi niya inilagay ang 3 milyon sa kanyang mga mata, sa lahat ito ay isang pagbahing lamang sa kanya. Hehe, ako rin bet ko ang Purple Wolf pero hindi ganoon karami, 2 milyon lang. Napangiti ang matabang lalaki habang sumagot, para sa mood lang iyon, hindi talaga mahalaga sa akin ang pagkawala ng halagang katumbas lang ng ilang red wine. Tama ka, sobra akong nag-e-enjoy sa proseso ng pagkulo ng dugo. Ang ganda ng arena na ito, nakakapagbomba ng dugo, iba sila sa mga peking iyon. Sa lugar na ito talagang nagpapatayan ang mga tao. Ang mga suntok nila ay may balak na pumatay. Tumango naman ang lalaking naka-sunglasses bilang pagsang-ayon. Sa gitna ng arena, may 2 taong nag-aaway, parehong nakasuot ng helmet na may iba't ibang imahe sa kanila at nakikipaglaban sa kamay. Ang isa ay nakasuot ng Purple Wolf image helmet, halatang galing siya sa Purple Wolf Gang. Sa kabilang banda, ang isa naman ay nakasuot ng Black Bear image helmet, siya ay walang iba kundi ang manlalaban mula sa Black Bear Gang. Ang kinatawan ng Black Bear ay nasugatan ng taong Purple Wolf hanggang sa napuno ng dugo ang kanyang buong katawan. Ang manlalaban ng Purple Wolf ay nagpadala ng isang pansyolang mabigat na suntok patungo sa kalaban ng Black Bear, na nagpalipad at lumapag sa platform ng malakas. Woo! Naghiyawan ang mga tao sa huling suntok, ang iba ay tuwang-tuwa ngunit ang iba ay umiiyak sa resulta. Natural, ang mga sobrang excited ay ang tumaya sa Purple Wolf at habang ang mga umiiyak ay nasa loser side. Isa pa, may mga taong hindi nasangkot sa sugal at nandoon lang para manood ng adrenaline pumping boxing fight.
Ang paggastos ng 200 yuan para lamang humanap ng kasiyahan ay hindi pa mura habang ang abandonadong pabrika na ito ay kayang tumanggap ng hanggang 10,000 tao, mayroon lamang mga bakanting upuan sa mga unang araw. Napakabilis na kumalat ang salita pagkatapos noon, 1 hanggang 10, 10 hanggang 100 at 100 hanggang 1,000, parami ng parami ang mga taong ipinakilala sa lugar na ito, na nagresulta sa isang buong bahay tuwing gabi. Sold out na lahat ng tiket. 1,007. Kung susuriing mabuti, ang isang gabi ng pagbebenta ng tiket ay maaaring magdala ng ilang milyong dolyar ng kita. Sa isang mabilis na turnover, ito ay isang lubhang kumikitang negosyo. Gayunpaman, ang pagbebenta ng tiket ay hindi kung saan ang pinakamaraming kita, ngunit ito ay ang mga taya sa mga laban. Kahit na hindi alam ang nanalo, ang bangko ay palaging ang nanalo. Nag-iinit ang mga manunood at maganda ang momentum ng palabas. Ang utak sa likod ng underground arena na ito, si Jerwin, ay hindi maiwasang mapangiti. Tinanong niya ang kanyang alipors, Looper, magkano ang kinita natin nang hindi binibilang ngayon? Magkano ang kabuuan? Master Jerwin, kumita kami ng kabuuang 16.7 milyon, ito ay katumbas ng kabayaran na 4 na milyong dolyar na binayaran namin kahapon. Ang alipors na tinatawag na Looper ay isang palihim na mukhang tao, na may dalang ledger. Binati niya si Jerwin ng buong paggalang. Oo, Professor Yin, sigurado ka bang kayang talunin ng Black Bear ang Purple Wolf? Sa tingin ko ay hindi siya kasing kaya ng sinasabi mo. Muntik na siyang mabugbog hanggang mamatay, nakita mo ba siyang duguan? Tumango si Jerwin. Nilinggan niya ang isang middle-aged na lalaki around 40 years old. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay ang propesor, na ipinadala ng Firewolf Gang upang tulungan si Jerwin. Ang propesor ay isang biochemical research expert na may specialty ay human transformation at potential. Gumawa siya ng gamot na maaaring makatulong sa mga tao na pansamantalang makalimutan ang nararamdamang sakit. Inilabas nito ang puwersang panlaban sa potensyal ng tao. Ang mga umiinom ng gamot ay hindi makakaramdam ng sakit. Magpo-focus lang sila sa pag-atake, hanggang sa maubos nila ang pinakahuling lakas nila. Ang Black Bear na iyon ang unang gumagamit ng gamot na ito. Sa lahat ng nakaraang mga laban sa arena, sila ay tinanggap na mga manlalaban na kailangang dumaan sa mga pagsubok. May mga nanalo at natalo, nasugatan at namatay, ngunit si Jerwin ay kumikita pa rin kahit na ano dahil siya ang house. Mula noong ilang araw na nakalipas, nang lumitaw ang Purple Wolf sa fighting ring, nagsimulang magplano si Jerwin ng plano para kumita ng mas maraming pera. Napakalakas ng Purple Wolf. Isa siyang fighting instructor na tinanggap mula sa Southern Region. Ang 2 araw na ito ay puno ng matagumpay na panalo para sa Purple Wolf, patuloy siyang nanalo ng laban pagkatapos ng laban. Ngayong nakapagtakda na siya ng pangalan para sa kanyang sarili, maraming tao ang nagtaya ng kanilang pera sa Purple Wolf. Ang mga mayayamang tao ay pumunta dito hindi para sa pera, ngunit upang pumatay ng oras. Inaasahan nilang manalo, ngunit hindi iyon ang kanilang pangunahing pag-aalala. Pero sino ba naman ang ayaw manalo kapag nagsugal sila? Tulad ng para sa iba pang manlalaban ngayon, itong Black Bear, siya ay lumitaw na napakakurot at mahina. Wala siyang kahalintulad sa pangalan niya, Black Bear. Siya ang halatang mahinang kalaban, ang underdog, kaya paano siya mananalo laban sa naghaharing kampyon, ang Purple Wolf? Ito ay hindi makatotohanang pag-iisip. Kaya base lamang sa hitsura ng Black Bear, maraming tao ang tumaya ng husto sa tagumpay ng Purple Wolf. Marami na ang nakakita ng mga laban ni Purple Wolf noon, kaya dahil nakikipaglaban siya sa isang taong kasing mahina ng Black Bear, sigurado sila na tiyak na panalo ito. Ito ay para sa kadahilanang iyon, mayroong mas maraming taya na inilagay kaysa sa karaniwan. Ang mga taya na kasing baba ng 10,000 at kasing taas ng 100,000 ay inilagay. Ang kabuuang halaga ay nagresulta sa napakagandang payout. Ito ay nagpasaya kay Jerwin. Kung mananalo ang Black Bear, mag-uuwi siya ng 20 milyong dolyar. Relax, young master, nakita mo na ba ang Black Bear na umakyat pabalik ng paulit-ulit? Palagi siyang bumabalik at kalaunan ay isusuot niya ang Purple Wolf. Kalmadong sumagot si Professor Yin, tingnan mo, kakabangon lang ulit ng Black Bear.
Noong una ay hindi nagustuhan ni Professor Yin ang ugali ni Jerwin, ngunit pagkatapos ng ilang araw ng pakikipagtulungan ng malapit, natuklasan niya na si Jerwin ay medyo walang awa. Siya ay napakahusay na kumita ng pera, at tumulong siya sa paghahanap ng mga boluntaryo para sa paggamot sa droga. Nagdala ito ng napakahalagang pabuya para sa Firewolf Gang. Kahit na ang pinuno ng Firewolf Gang ay pinuri si Jerwin sa kanyang kakayahang kumita ng pera. Hindi may kakaila, hindi maaaring maliitin ni Professor Yin si Jerwin. Bilang resulta, kinailangan ni Professor Yin na baguhin ang kanyang saloobin para maging mas magalang kay Jerwin. Sa tuwing matamba ang Black Bear, umakyat siya pabalik at naglakad patungo sa Purple Wolf. Sa totoo lang, nagawang itumba ng Purple Wolf ang Black Bear sa isang hit, ngunit hindi siya natamaan. Sa kabilang banda, kahit na ang mga welga ng Black Bear ay hindi makapagpatumba ng sinuman, ang kanyang mga suntok ay madalas na dumarating. Habang naipon ang pinsala, nagtataka ang Purple Wolf kung paano nakahanap ng lakas ang Black Bear para maglabas ng mga suntok ng ganoon. Lalo na, noong napakakulit ng Black Bear. Hindi siya nagsalita, pero alam niyang dumudugo ang mga laman loob niya. Labis na nadismaya si Purple Wolf habang patuloy niyang nakikitang bumangon ang Black Bear. Paanong ang Black Bear na ito ay parang isang hindi mapatay na ipis. Nang magkadugtong ang mga atake niya, tumayo pa rin siya. Sigurado si Purple Wolf na nabali niya ang tadyang ng Black Bear. Kaya paano pa siya tatayo sa ganitong kalagayan? Hindi ba siya nakaramdam ng sakit? Sa panunood ng Black Bear na umaakay patungo sa kanya, ang Purple Wolf ay maaari lamang ipagpatuloy ang laban. Sa underground arena na ito, walang mga patakaran. Hindi ka maaaring sumuko at iisa lang ang resulta. Ito ay maaaring siya ay namatay o ikaw ay namatay. Hanggang sa hindi na makabangon ang isa sa kanila, ganyan ka makalabas sa laban. Bang! Sinisingil ng Black Bear pasulong. Dama po ang suntok niya sa ulo ni Purple Wolf. Nakakita ng mga bituin ang Purple Wolf, at umalangaw-ngaw ang kanyang eardrums. May concussion siya. Nagkaroon na siya ng minor injury sa ulo dahil sa matagal na laban. Tungkol naman sa Black Bear, parang wala lang siyang pakialam sa mga sugat niya. Ito ay talagang isang labanan hanggang sa kamatayan. Parehong mga partido ay pagkuha ng matitigas na hit ulo sa. Dama po ang pag-atake ng Black Bear sa ulo ni Purple Wolf, ngunit napaatras din siya ng atake ni Purple Wolf. Bumagsak siya sa sahig kasabay ng isang kalabog. Pakiramdam ni Purple Wolf ay parang sisubog na ang kanyang utak. Ang pressure na naipon sa kanyang utak ay lumampas sa kanyang sakit na threshold. Alam niya na kung hindi siya pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon, siya ay tunay na game over. Siya ay nasa isang karera laban sa oras upang magamot ito. Muli, ang Black Bear ay mahimalang bumangon mula sa lupa. Kinasuhan na naman niya si Purple Wolf. Grr! Sumunod si Black Bear para hampasin muli ang ulo ni Purple Wolf. Bang! Umalangaw-ngaw ang tunog sa tenga ni Purple Wolf. Ang isang malaking halaga ng dugo ay bumulwak mula sa mga orifice ng Purple Wolf, ito ay malalim na pulang dugo na dumaloy papunta sa rink. Pagkatapos ay humiga si Purple Wolf sa sahig na hindi gumagalaw. Nang mapaatres ang Purple Wolf, pinalipad din ang Black Bear at lumapag sa lupa. Ang daming nagiging wild. Pati ang naghaharing kampyon na Purple Wolf ay natamba. Siya ay dumudugo mula sa maraming lugar. Bumangon ka Purple Wolf. Bumangon ka Purple Wolf. Patayin ang Black Bear. Bumangon ka. Bumangon ka. Ang fucker na iyon, gumastos ako ng 500,000 sa taya na ito. Iyon lang ang lahat ng ipon ko. Tumayo ka. Huwag kang maglaro ng patay. Nagdulot ng matinding kaguluhan ang sumunod na eksena. Ang nakatayo ay hindi Purple Wolf, ito ay Black Bear. Tumayo ang itim na oso, nakataas ang magkabilang braso. Pulang-pula ang kanyang mga mata, pula ang kanyang buong katawan. Para siyang nagdurugo sa loob mula sa kanyang mga capillary sa buong paligid, ngunit nanalo siya. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Panalo ang Black Bear. Nag-anunsyo ang loudspeaker habang bumibilang ito para tumayo si Purple Wolf, ngunit hindi na siya tumayo. 1008. Sa totoo lang, hindi na siya makatayo. Patay na siya. Naging maliwanag ang pagkadismaya sa sahig, at nagsimulang sumigaw ang nagkakagulong mga tao.
Sila ang lahat ng mga taong naglagay ng taya sa Purple Wolf. Ngayong patay na ang Purple Wolf, ang pera nila ay parang wala na. Nawala lahat ng pera nila sa bahay. Kiki. Tiningnan ni Jerwin ang bagong nanalong kampyon, ang Black Bear. Tumawa siya ng malakas, not bad, nanalo talaga siya. Itong Black Bear ay hindi naman masama. May potential siya. Next time, pwede niyang baguhin ang identity niya bilang killer. Master Jerwin, ang Black Bear ay isang beses lang gamitin, umiling ang propesor. Oh, ano yon? Tanong ni Jerwin. Nagagawa niyang magpumilit hanggang ngayon, umaasa sa mga gamot upang matulungan siyang magpatuloy. Sa sandaling mawala ang epekto ng droga, maaari na lang siyang maghintay na mamatay. Ang kanyang mga panloob na organo ay nawasak na lahat. Wala nang paraan para ipagpatuloy ang kanyang kaligtasan. Sagot ni Professor Yin. Kung ganoon ang kaso. Sayang naman. Nalungkot si Jerwin, sayang naman. Master Jerwin, ikaw ay isang taong nakakakita ng malaking larawan. Isa o dalawang tao ang namamatay dito o doon, ano ang dapat ikaawa? Hindi mo kailangang malungkot. Sinubukan ni Looper na maingat na bigyan ng katiyakan ang kanyang amo. Ipinadala siya ng Firewolf Gang para tulungan si Jerwin. Siya ang dapat umangkin ng responsibilidad kung siya ay nahuli. Ngunit, napakahusay ng pakikitungo ng Firewolf Gang sa kanilang mga tauhan. Naayos na nila ang pamilya ni Looper na mabayaran ng malaki. Si Looper ay hindi magsisisi sa pagiging scapegoat. Sino ang nagsabing nakikiramay ako? Iminulat ni Jerwin ang kanyang mga mata, nag-aalala lang ako para sa kanyang mga panloob na organo, lahat sila ay nawasak. Iyon ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan doon. Namula ang mukha ni Looper. Ang Master Jerwin na ito ay napakawalang puso, tila ang mga organo ng Black Bear na ito ay walang halaga at hindi maaaring ibenta. Dali, magpadala ng isang tao upang tingnan ang Purple Wolf at Black Bear. Tingnan kung maayos pa ang kanilang mga organo. Putulin ito para ibenta, ito ay magiging isang magandang pandagdag sa kita. Kinawayan ni Jerwin ang kanyang kamay para kay Looper. Oo. Tumango si Looper, at nagsimulang magtrabaho. Si Jerwin ay matapang at ambisyoso. Kung tungkol sa pagpapatakbo ng underground arena na ito ang kanyang paraan ng paghahanap buhay. Ang mga mamamatay na mandirigma sa ilalim ng lupa ay puputulin at ibebenta ang kanilang mga organo. Ang isang Jerwin ay nagbebenta lamang ng atay noon, ngunit ngayon ay nabili na niya ang lahat ng bahagi. Puputulin niya ang cornea, atay, puso, hanggat ang mga organo ay maaaring ibenta, ibebenta niya ito. Ang natitira sa katawan ay ipapakain na lang sa kanyang mga buwaya. Kaya sa isang gabi ng underground arena fights, si Jerwin ay nakakuha ng tubo hanggat kaya niya mula sa audience at sa underground fighters. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng pinuno ng Firewolf Gang si Jerwin para sa kanyang mga kasanayan. Noong nagkaroon ng gulo si Jerwin noon, hindi natakot si Firewolf Gang. Ang meron sila ay human resources, hindi mahirap humanap ng scapegoat. Hanggat kaya mo, madaling kumita ng ganitong uri ng pera. May mga underground boxer si Jerwin, na-recruit sila mula sa iba't ibang lugar tulad ng online black market para lumaban. Tulad ng para sa iba pang mga mandirigma, sila ay naakit ng mga gantimpala, at kadalasan ay mga manggagawa sa seguridad at mga magsasaka. Sinabihan sila na maaari silang manalo ng hanggang ilang daang libong yuan. Kung sila ay lumahok, sila ay garantisadong 100,000. Anumang laban na kanilang napanalunan ay magbibigay sa kanila ng dagdag na pera bilang gantimpala. Sa ganoong paraan, kapag sumali ang mga kalahok na mandirigma, sila ay magiging sakam at hindi tatanggi sa mas maraming pera. Nagkaroon ng pakinabang sa paggamit ng mga ganitong uri ng drifter. Halos hindi na sila masubaybayan dahil karamihan sa mga security worker ay mga part-timer. Maaaring magtrabaho sila isang araw at mag-quit sa susunod. Dahil sa mataas na turnover rate, naging mahirap para sa mga tao na mapansin na nawawala sila. Ang mga delinquent na sumali ay mas mahusay na mga pagpipilian. Marami sa kanila ang gumawa ng isang bagay upang matiyak ang pangangailangan para sa kanila na tumakbo o makatakas. Maging ang kanilang mga kaklase ay hindi malalaman ang kanilang kinaroroonan kung ang kanilang kaibigan ay nakagawa ng ilang krimen at piniling tumakas.
Kung sino man ang naghahanap ng mga manlalaban na iyon, maaaring patunayan lamang ni Jerwin ang mga ito at sabihin na kumita sila sa boxing lamang. Tungkol naman sa kinaroroonan, sasabihin lang ni Jerwin na ine-enjoy nila ang buhay sa perang kinita. Kaya para sa underground arena, hindi ito gagana ng walang boksingero. Walang kakulangan ng mga customer at kung ang pulis ay lumingon upang tumingin sa ibang direksyon, kung gayon ito ay isang ginintoang negosyo. Isa ito sa mga uri ng negosyo na hindi nangangailangan ng pagpopondo. Ang espesyalidad ni Jerwin ay ang mga ganitong uri ng hindi pinondohan na mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Master Jerwin, para sa Purple Wolf, bukod sa wasak na cornea niya, nasa maayos pa rin ang kalagayan ng lahat ng iba pang organs. Ang Black Bear ay may cornea lang at hindi gumagana ang kidney. Sira na ang natitirang bahagi ng mabenta. Si Looper ay nagulat pabalik kay Jerwin. Patay na ang Black Bear. Tumango si Jerwin. Hindi pa siya patay nang matagpuan namin siya, pero nasa operation table siya ngayon. Sagot ni Looper. Hindi masama, mayroon pa siyang gamit. Oo, ang kanyang mga organo ay nagkakahalaga pa rin ng hindi bababa sa ilang daang libong yuan. Tumango si Jerwin, bukas, lalabas kayo ni Boxer Lee at hahanap ng mga hanggal na handang lumaban sa laban sa boxing. Pupunta ako at makikipagsaya sa mga babae. Oo, Master Jerwin, magsaya ka. Tumango si Looper habang inihatid si Jerwin palayo. Medyo malaki ang kinita ni Jerwin sa nakalipas na ilang araw ngunit gayunpaman, nabawi ni Terence ang kanyang lakas, na labis na ikinagalit ni Jerwin. Hindi niya maaaring samantalahin ang pagkakataon na pakasalan si Cheryl. Siya ay nabalisa, ngunit bago sinabi ni Boxer Lee na maaari niyang ibigay ang kanyang suporta, kung gayon hindi siya maglalakas loob na labanan si Terence. Sa kanyang perang kinita nitong mga nakaraang araw, ipapabook niya ang sarili sa Starlight Hotel kasama ang ilang dalagang dalaga. Sasamahan niya si Sute para mag-party kasama ang mga babae at mapawi ang kanyang kahungkagan. Mula sa pananaw ni Jerwin, ang mga birhen na ito ay dalisay, ngunit hindi sila Cheryl. Ang pangarap niyang babae ay si Cheryl. Oh, Cheryl, hindi ka makakatakas sa aking pagkakahawak, maghintay hanggang sa maitatag ko ang aking sarili sa Firewolf Gang. Pagkatapos, makokontrol ko kayo, at si Terence. Hindi siya maituturing na tae. Sa kasalukuyan, si Jerwin ang tagapagsalita ng pinakamababang antas ng kita ng Firewolf Gang. Karamihan sa kanyang impormasyon ay nagmula sa bibig ng kanyang ama. Ang Firewolf Gang ay isang malaking organisasyon, marami silang mga veteranong mandirigma. Mas kahanga-hanga pa sila kaysa sa mga nakatagong bahay. Kaya nang marinig ni Jerwin na ang Firewolf Gang ay sinusuportahan ng isa pang malaking kapangyarihan, hindi niya alam kung paano magre-react. Kung ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga nakatagong bahay, kung gayon ito ay isang pag-iral na naririnig lamang sa mga kwento. Si Boxer Lee ay itinalaga upang protektahan ang Firewolf Gang. Isa siyang mid-tier mystic power level physical practitioner, at bihira ang mga practitioner na ito. Tanging ang Firewolf Gang lang ang kayang magkaroon ng mga practitioner na iyon sa payroll. Sa kasalukuyan, walang pagkakataon si Boxer Lee na ipakita ang kanyang mga katangian. Nandoon lang si Boxer Lee para hawakan ang kuta. Nandoon siya para hawakan ang anumang masuway na mga kalaban kung sakaling dumating iyon. Sa normal na kalagayan, sasamahan ni Boxer Lee si Jerwin na ginagawa ang anumang ginagawa niya. Sa isang malakas na bodyguard sa kanyang tabi, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Jerwin. Kaya't si Jerwin ay nabubuhay sa kanyang pinakamahusay na buhay habang umiinom at kumakain. Ang isang Jerwin ay nakadama ng kagana na binabantayan sa lahat ng oras. 1009. May isang bagay na bumabagabag kay Jerwin. May natuklasan siyang kakaibang phenomenon. Tuwing gabing-gabi kapag tahimik o sa sobrang saya niya, ilang beses siyang bumubulalas ng malakas sa langit. Kahit na ito ay hindi maipaliwanag sa kanya, ngunit itinuring niya pa rin ito na parang wala lang. Sina Yasi at Trixie ay kumakanta ng karaoke. Nagsisigawan lang ang dalawa mula sa itaas ng kanilang mga baga. Kahit anong kanta ang kinakanta ni Yasi, kakanta rin si Trixie. Kapag natapos na nilang kantahin ang kanta, pipili sila ng isa pang kanta. Kakantahin ni Yasi ang kantang iniutos ni Trixie at vice versa. Tulad ng isang kompetisyon, ang dalawang ito ay naglilipat-lipat lamang. Si Cheryl ay walang kahit isang pagkakataon na makialam.
Nang sa wakas ay tapos na ang dalawang babae sa pagkanta, nagpa siya ang grupo na oras na para umalis sa KTV. Ngayon, pakakawalan kita, ngunit bukas ay magkakaroon tayo ng ating 300 round. Tinuwanan ni Trixie si Yasi. Tatanggapin ko ang lahat ng hamon. Sa harap ni Songkres Yasi, mahina ka. Nagpatuloy si Yasi. Sina Cheryl at Yasi ay nagkatinginan at mapait na tumawa. Sinubukan nilang sakupin ang Trixie hanggat kaya nila. Nasa unang palapag na bar counter si Terence, handang magbayad ng bill. Kahit na maari lang tawagan ni Terence si Teofisto sa telepono para kunin ang bill, hindi payag si Terence na umutang sa kanya ng pabor para sa kaunting halaga ng pera. Matapos ibigay ang pera, nakipagkita siya kina Cheryl, Yasi, Josephine, at Trixie sa harap ng KTV. Hindi umalis si Uncle Fredo sa kanyang pwesto at nanatiling nakaparada sa harap ng KTV. Nawalan man ng kapangyarihan si Uncle Fredo, nanatili pa rin siyang masunuring driver. Cheryl, Yasi, maaari kang maupo sa kotse kasama si Uncle Fredo. Ihahatid ko sina Josephine at Trixie pauwi, sagot ni Terence sa kanyang misi. Okay, tumango si Miss. Gusto niyang umuwi ng maaga si Terence, para makapagtanong siya tungkol kay Trixie. Mahirap magtanong kasama ang regalo niya, kaya nagpout lang siya at tumahimik. Lalo na si Yasi, medyo naiirite pa rin siya kay Trixie. Hindi nila natukoy ang nanalo sa kanilang karaoke. Sina Terence, Josephine, Trixie ay pumasok sa Beetle. Pinaandar ni Terence ang kanyang sasakyan at sinabing, Trixie, babalik ka ba sa paaralan para kunin ang iyong sasakyan o ihahatid kita pauwi? Pwede mo akong ihatid pauwi, tapos sunduin mo ako sa umaga. Napatingin si Trixie kay Terence. Bukas, kailangan kong sunduin si Josephine. Maaari ka na lang tumawag ng taxi, mahinahong sagot ni Terence. Nako, pwede mo na akong sunduin sa ruta. Ako pa rin ang pinakabatang asawa mo, hindi mo kailangang maging malupit sa akin. Ipinahayag na ni Trixie ang kanyang sarili bilang may bahay ni Terence. Pumayag na si Josephine, ngunit nagiging mas matapang din siya. Kung sa ibang araw lang, hindi magiging masaya si Josephine sa pag-arte ni Trixie na spoiled sa harap niya. Kahit na hindi niya sabihin ang tungkol dito, hindi siya komportable sa pagiging malandi ng kanilang palitan. Iyon ay hanggang sa malaman niya ang sakit ni Trixie, pagkatapos ay ganap na nagbago ang kanyang ugali. Siya ay umaasa na si Trixie ay magkakaroon ng masasayang alaala sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ano man ang ginawa ni Trixie, pinanatili ni Josephine ang kanyang pagiging mapagpatawad. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kailangan niyang tanggapin ng totoo si Trixie para pareho silang magkapatid bilang mga babae ni Terence. Saan ang bahay mo? Tanong ni Terence. Ito ay hindi malayo sa paaralan, napakalapit dito. Sa harap ng Ningxi Road, sabi ni Trixie. Oh, pagkatapos ay susunduan kita bukas. Ngayon lang, wala nang susunod, pumayag si Terence na sunduin siya. Ang Ningxi Road ay hindi masyadong malayo, ito ay kasama sa ruta ng paglalakbay. Terence, ikaw ang pinakamahusay. Gusto kitang halikan bilang gantimpala. Masayang sumigaw si Trixie ng malakas. Mukhang sinasamantala ng iyong gantimpala si Terence. Si Josephine ay hindi tumatawa. Ako. Sister Josephine, tinatawanan mo ako. Namula si Trixie. Kinailangan niyang bamulong pabalik sa mahinang boses, Sister Josephine, tinatanggap mo ba talaga ako o nakakainis lang? Baka nasa krisis tayo ngayon, napakadulas ni Yasi, dapat tayong magtulungan para lumaban sa kaaway. Kung hindi, gusto niyang maging mistress ni Terence. Kung lalaban tayo sa isa't isa, makakalusot ang isang kaaway. Well. Tinanggap na ni Josephine si Trixie, ngunit ayaw niyang ipaalam ito sa kanya. Nagpeke siya ng impresyon na iniisip niya ito bago sumagot ng susubukan ko. Hehe, Sister Josephine, pwede kang magpahinga. Paprotektahan ko ang iyong mga interes. Tinapik ni Trixie ang kanyang dibdib habang binibigyan siya ng garantiya. Ako ay isang taong marunong makilala ang sama ng loob at gantimpala. Kung sino ang nagtrato sa akin ng mabuti, isa sa isip ko iyon. Ipaglalaban ko si Yasi hanggang dulo. Haha. Sa totoo lang, mahilig lang manggulo si Yasi. Wala naman sa pagitan nila ni Terence.
Ang relasyon sa pagitan nina Josephine, Cheryl at Yasi ay medyo maganda, hindi niya nais na ang bagong karagdagan, si Trixie, ay makagambala sa utos. Oh! Kung gayon ay depende sa kanilang saloobin. Itinaas ni Trixie ang kanyang kamao. Si Terrence ay nasa driver's seat, nagkunwari siyang walang narinig. Sa totoo lang, kung maglalaban sina Trixie at Yasi, magiging malaking sakit iyon para kay Terrence. Mukhang kailangan niyang linawin sa kanyang miss at Yasi ang tungkol sa sitwasyon. Kung hindi, kung ang mga bagay ay nawala sa kamay sa paghalo ni Yasi sa palayok, magkakaroon ng mga hindi inaasahang problema. Sa oras na iyon, nakabalik si Josephine sa ospital, medyo gabi na. Gayunpaman, ang People's First Hospital ay tumatakbo sa isang 24 na oras na schedule, kaya may mga tao na pumupunta at pumunta sa lahat ng oras. Kahit gabi na, marami pa ring pasyente. Ang ambulansya ay umaandar din sa lahat ng oras, kaya hindi nag-alala si Terrence sa kaligtasan ni Josephine. Sa pagpasok ni Josephine sa ospital, nawala siya sa kanyang paningin pagkatapos lumiko sa kanto. Iyon ay nang pinaandar ni Terrence ang sasakyan para ihatid si Trixie pauwi. Umupo si Trixie sa shotgun seat pagkababa ni Josephine. Hindi siya nakaramdam ng hiya. May gustong sabihin si Terrence, ngunit pinigil niya ang kanyang dila. Sa totoo lang, may nararamdaman siya para kay Trixie. Gayunpaman, ang mga damdaming iyon ay hindi positibo dahil palagi siyang nag-iingat sa kanya. Hindi niya inayos ang kanyang pag-uugali upang ipakita ang kanyang saloobin sa kanya. Ang ngumiti sa kanya tulad ng ginawa niya para kay Josephine, ay isang bagay na nakapagpa-awkward kay Terrence. Natatakot siyang masira ang kanyang saplot. Dati, kapag nakipag-ugnayan si Terrence kay Trixie, palagi siyang walang pakialam na sumagot. Terrence, para saan ka kinontak ng tatay ko? Unang nagtanong si Trixie. Hindi niya alam kung anong dahilan para simulan ang isang paksang pag-uusapan. Sa isang hapon, natupad ang pangarap ni Trixie. Matagal na niyang pinangarap ang araw na ito. Siya sa wakas ay naging kasintahan ni Terrence. Kahit mistress role lang, pero pareho lang ang concept. Walang pakialam si Trixie. Pero, medyo mabilis lang. Naramdaman ni Trixie na may mali. Hindi dapat madaling kumuha ng pain si Josephine. Hindi maaalis ni Trixie ang pakiramdam na iyon sa kanyang bituka. 10-10. Gusto niya akong makilala. Ano ang sinabi mo sa iyong ama? Si Terrence ay kumilos na parang hindi naganap ang pagpupulong kay Thomas. Wala. Wala akong sinabi. Dati ay matapang si Trixie, ngunit nang tuluyang magkaroon ng relasyon, si Terrence sa kanya, ito ay nagpatibok sa kanyang puso, maaaring dahil gusto niyang magpasalamat sa pagligtas sa akin sa Iron Lake City. Oh! Tumango si Terrence, sinamantala niya ang pagkakataon at nagpatuloy sa pag-uudyok, noong nahimatay ka noong nakaraan. Tungkol saan iyon? May sakit ka ba? Oh! Hindi, wala iyon. Umiling si Trixie. Ayaw niyang malaman ni Terrence na mayroon siyang nakamamatay na sakit. Ayaw niyang maging awa ni Terrence ang plano niyang paghihiganti. Kung gayon ano ang punto ng kanyang paghihiganti? Hey, Terrence, ginawa mo akong miserable. Siguradong hindi kita bibitawan. Hahayaan kong maranasan mo ang sakit ko sa pamamagitan ng heartbreak. Ipapaibig kita, tapos gagamitin ko yun para saktan ka. Tumango si Terrence, nang walang sinabi sa buong biyahe. Terrence, dahil walang masyadong sasakyan sa kalsada. Kaya mo bang mag-drift? Para maranasan ko. Lumingon si Trixie kay Terrence. Bakit ako magpapaanod ng walang dahilan? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang pag-anod? Sumimangot si Terrence, 9 out of 10 cars crash from drifting, ayaw mo bang mabuhay? Ah! Ayaw mong mabuhay. Umiling si Trixie habang bumaantong hininga. Nagulat si Terrence nang magdadalawang isip siya. May ipinahiwatig si Trixie sa kanyang ekspresyon. Ngunit si Terrence ang hindi makahuli. Napabuntong hininga siya sa malungkot na tono, naaawa siya sa sinabi niyang bawal na salita sa kanya. Ito ay nagmula sa isang napakasayahing babae, mula sa sandaling nakilala niya ito, hindi pa siya kilala ni Terrence na nagpapakita ng anumang negatibong emosyon.
Kung hindi pa naranasan ni Terence ang kakaibang pag-uugali ni Trixie o kung hindi ipinaliwanag ni Trixie ang sitwasyon, hindi maniniwala si Terence na ang magandang babaeng ito ay nasa bingit ng kamatayan. Kung nagkataon ay mapapawi niya ang mga alalahanin ni Josephine at ang kanyang pagkakasala, makikita ni Terence ang kanyang sarili na mahuhulog sa babaeng nasa harapan niya. Ayaw din ni Terence na mamatay siya, ngunit nakatali ang kanyang mga kamay. Kahit si Oldlin ay hindi alam kung ano ang gagawin sa sakit na ito. Hindi man lang mahulaan ni Terence kung paano magsisimulang mag-imbestiga. Kahit na siya ay pinamagatang miracle doctor, ngunit may mga bagay na kahit na siya ay limitado upang gawin. Maaari niyang iligtas ang isang tao mula sa isang nakamamatay na sakit kung alam niya kung ano ang kanyang ipinaglalaban. Ngunit paano lalabanan ng sino man ang isang hindi kilalang sakit, ito ay wala ng pag-asa. Sabihin mo, Terence, gusto mo ba ako? Sumuko na si Trixie sa pagpapakita sa kanya ni Terence kung paano mag-drift, alam niya ang matigas na personalidad ni Terence. Hanggat ipinangako niya na gagawin niya iyon, hindi na magbabago ang isip niya pagkatapos. Hindi sumagot si Terence. Oh, so hindi mo talaga ako gusto? Kahit kaunti lang. Medyo. Patuloy na nagtanong si Trixie. Pinananatili ni Terence ang kanyang katahimikan. So, nung nagpaparamdam ka sa akin sa auction, wala kang nararamdaman. Napabulala si Trixie. Oo, sa wakas ay tumugon si Terence nang ang mga bagay ay nagsisimula ng hindi makontrol. So may nararamdaman ka ba sa akin? Nagpatuloy sa panunukso si Trixie nang sa wakas ay nakatanggap siya ng tugon mula sa numbskull. Medyo, tumango si Terence. Kung ganoon, bakit mo ako tinanggihan? Si Trixie ay may mga hinala tungkol sa mga sagot ni Terence. Bueno, hanggang ngayon lang ako nagsimulang magkagusto sa iyo, sabi ni Terence, noong nasa Iron Lake City kami, may mga damdamin, ngunit hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi nagsisinungaling si Terence tungkol sa pagkakaroon ng nararamdaman kay Trixie. Maliban, ang mga damdaming iyon ay pinigilan habang siya ay nagbabantay laban sa kanya. Hanggang ngayon lang siya tuluyang nakababa ng bantay. Nako! Natutuwa akong malaman iyon. Napakasaya kung mamatay na lang ako. Nagsimulang iwagayway ni Trixie ang kanyang mga kamay sa loob ng kotse, mukhang ang pagsusumikap ay aani ng kapalit. Kaya pumayag ka na kunin ako bilang iyong may bahay, tama ba? Pumayag si Josephine. Sagot ni Terence. Oo, pumayag si Ate Josephine. Kung hindi, bakit pa siya papayag na ako lang ang sumakay sa iyo sa kotse? Tuwang-tuwang sagot ni Trixie. Hindi mo ba siya pinilit, o naglagay ng bitag para tanggapin ka niya? Tanong ni Terence. Josephine. Siyempre hindi. Natural na itinanggi ni Trixie ang lahat ng akusasyon, nakikita ni Sister Josephine ang magagandang katangian sa akin, ako ay isang mabuting tao. Kaya naman tinanggap niya ako. Sigh. Muntik nang mabangga ni Terence ang kanyang sasakyan sa puno. Mabuting tao. Alam na alam ni Terence kung anong uri siya ng tao. Ngunit hindi niya hinaipan ang kanyang takip. Anong nginingiti-ngiti mo? Naramdaman ni Trixie na may ibang kahulugan ang ngiti ni Terence, sinasabi ko ang totoo, si Ate Josephine ang piniling tanggapin ako. Nagkibit balikat si Terence, hindi ko talaga alam kung bakit ganyan ang iniisip mo. You are a pretty girl, kaya hindi ka dapat mahirapan na humanap ng boyfriend, bakit mo pipiliin na maging mistress ng kahit sino? Anong masama doon? Buong pagmamalaking sinagot ni Trixie, haha, kung gusto ko, mas mabuting nakawin ito sa iba. Gaya ng yasi na iyon, nakakainis siya. Si Terence ay hindi nakukulam sa kanyang kagwapuhan. Umiling si Terence. Sinong mag-aakala na magkaribal sina Trixie at Yasi? Ito ay magiging isang malaking sakit ng ulo para kay Terence sa hinaharap. Nasa Ningxi Road ako, saan ang bahay mo? Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan sa gilid. Sa harap ng intersection na iyon, lumiko sa kaliwa, pagkatapos ay mga 500 metro, mararating mo ito, itinuro ni Trixie. Hindi naman malayo ang 500 metro pagdating sa pagmamaneho. Sa isang kisap mata, nagmaneho si Terence hanggang sa pinto. Napakalaki ng distrito, ngunit hindi ito ang marangyang uri. Maliwanag, ipinakita nito na si Trixie ay hindi kasing yaman.
Sa mas malalim na antas, sinubukan ni Terence na suriin ang kanyang sitwasyon. Si Trixie ay pinalaki ng isang nag-iisang ama. Kahit na mataas ang sahod ni Thomas, trabaho pa rin sa gobyerno ang umaasa sa kanyang kaligtasan. Mga 1 million yuan yata ang sweldo, kaya hindi na lang sana nila kayang bayaran ang mga bilya dito. Dito lang. Itinuro ni Trixie ang isang gusali sa harap, iyan ang bahay ko, ang nasa 2nd palapag, penthouse. Mag-ingat ka sa pag-akyat mo sa hagdan, pag-uwi mo, padalhan mo ako ng mensahe, tumango si Terence. Ito ay isang pariralang nakasanayan ni Terence na sabihin. Napakaganda ng seguridad sa distritong ito, at ito ay regular na pinapatrolya ng mga opisyal ng seguridad kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga kriminal. Bilang karagdagan, ang bawat bahay ay may mga dekuryenteng pinto, na may mga elevator na may kasamang mga security camera. Ikaw, gusto mo bang umakyat para maupo? Hindi nasisiyahan si Trixie sa kanilang paghihiwalay. Natatakot siya na panaginip lang ang lahat ng ito. Natatakot siya na kapag umakyat siya sa hagdan, malalaman niya na wala sa mga ito ang totoo. Kahit na si Trixie ay may intensyon na maghayganti malapit sa kanyang puso at nais niyang pagsisisihan si Terence na umibig. At least na-enjoy niya ang pakiramdam ng pagmamahal sa unang pagkakataon din. 2 ibon na may isang bato. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.